Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Gratia plena, isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat, samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. At dahil ngayon po ay dakilang araw ng mga ama, ng mga daddy, ng mga pudra, ng mga papang, ng mga tatay, ng mga amang, happy Father's Day po sa ating lahat, no? Engineer Marlon Sandiego, happy Father's Day. Thank you po. Palagay ko si Jan, wala pa tong anak, at saka si Romar, wala, mga binatang binata ito mga to. Pero siyempre lahat po ng ama na nagsisilbing tinatawag nating haligi ng mga tahanan ay atin pong ipinagpapasalamat sa Diyos na naging mga matatatag sa pagtataguyod ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak. Of course, sa tulong ng panalangin ng ating mahal na patron San Jose. Kaya mag-enjoy tayo. Ang mga tatay ngayon, bawal maglaba, bawal magluto, bawal magplancha, no? dapat mag-relax lang tayo. Cheers lang tayo. And speaking of cheers, siyempre yung aking matagal ng kaibigan at kasama dati dito sa Radio Veritas, si Brother Rogelio Regalado, ay nagdiriwang ng kanyang ika-6 na pong kaarawan ngayon. Kaya happy at welcome sa 20% discount citizenship. Yan, Brother Oji Regalado, happy birthday. At although masaya yung ating araw ngayon, ay ako po ay nagpapahatid naman ng taus-pusong pakikidalamhati, pakikiramay sa pagpanaw ng isa nating kaibigang pari mula po sa Diocese ng Parañaque, si Reverend Father John Francis Frederick alias Father Jeff Manlapig, at siya rin po yung nagpo-programa sa TV Maria. Nung isang araw po habang nagsasagawa siya ng misa sa isang kasal dyan po sa Bamboo Organ o yung tinatawag nating Diocesan Shrine ng St. Joseph sa Las Piñas, Parañaque, ay nag-collapse po siya at makaraan po nito ay dinala po sa pinakamalapit na paggamutan. Very unfortunate na iba po ang plano ng Diyos. Siya po ay kinuha, kaya isama po natin sa ating mga panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Father Jeff Manlapig. So mga kapanalig, no? Ganun talaga ang buhay. Kaya nga sabi ko, nung nakaraan na iskandalo ang simbahan doon sa kasal na nangyari na nagmamadali yung pari dahil doon sa bride na habang naglalakad sa aisle ay nagsasalita na, nagsimula na yung misa. Na iskandalo ang simbahan natin doon. Binanatan yung ating mga kaparian. Hindi nila nakuha yung other side of the story na ang nagkulang naman pala ay yung ikakasal, no? Sapagkat naniwala sila sa mga chismosa doon sa kanilang lugar. Inurong yung oras ng alas 9 ng umaga, ang naka-schedule sa parokya ay alas 8. Ang kasunod na ng kanilang kasal ay yung funeral mass. Sukat akalain na hindi pa kinukuha yung side ng parokya, ng pari, itong mga chismoso sa social media, yung mga wala namang mga alam, no, mga kumbaga kung tawagin natin dito sa mga to, mga epal tong mga to, mga engot tong mga to panay ang banat sa simbahan, panay ang banat sa pari. Hindi nyo kinuha yung side na kaya nagmamadali yung pari. Nandun na po sa labas yung patay, kailangan ng misahan, at yung oras na itinakda alas 8, dumating yung ikakasal alas 9. Bakit? Kasi yung isa daw ninang nila na active sa parokya, pinuntahan sila nung the night before at sinabi na inurong yung oras ng kasal nyo. Naniniwala kayo sa mga marites, kaya mapapahama kayo kapag kayo naniniwala sa mga chismoso tsaka sa mga chismosa. Sabi ho ng banal na kasulatan, huwag kang magkakalat ng kasinungalingan, sapagkat ang kasinungalingan, ang ama niyan ay si Satanas. Juan 8:44. At sabi rin po sa Kawikaan chapter 16 verse 28 at Kawikaan chapter 11 verse 12, ang mga chismis, ang mga chismosa, mga chismoso ay makapaghahatid ng kapahamakan. O yan ang isang magandang kwento. Yung kwento tungkol sa kasal, ito naman na nangyari, yung pari tungkol din sa kasal, namatay. Alam nyo ang buhay ng pari, ang pari walang ginawang mabuti yan sa paningin ng mga kritiko. Ang pari laging mali, no? Kaya nga minsan pag nagle-lecture ako,
may kasama akong 3 magagandang bini-bini dito sa harapan ko. Papakilala ko sila sa inyo, no? Pero tutuloy ko muna. Pag ako nagtuturo, sinasabi ko, ang pare, walang ginawang tama eh. Bakit? Kasi pagkakasama niya, mga bata, sasabihin, ay, yung pare na yan, pedophile yan. Mahilig sa mga bata. Pag kaya naman ay sumama sa mga kadalagaan, ay babaero yan si Father, ano? Pag sumama naman sa mga kalalakihan, nako si Father, bakla yan, bading yan, puro lalaki kasama. Kaya ako ina-advise ko, sabi ko, Father, kailangan sumama ka na lang doon sa mga elders, sa mga senior. Sabi naman ng mga chismosa sa parokya, pagkasama mo mga senior citizen, si Father walang taste. Ha? Kasi daw ang kasama mga thunders. Ay nako, walang susulungan ng pare kundi puro mali sa paningin ng mga kritiko, no? Okay. So, bago tayo magtuloy sa ating programa, maganda yung topic natin mga kapanalig, tungkol ito dun sa Atbatikos, call no man father on earth, no? Sabi ng mga ibang sekta, kayo mga Katoliko, maling-mali kayo, tinatawag niyong father, yung mga pare, labag yan sa Biblia. Pero bago ko po talakayin yan, meron po akong 3 mga kagalang-galang na panauhin dito. Ito po yung mga malapit sa puso natin. Lalong-lalo na po yung isa na ating ate na tinitira namin ni Tatang Larry pag pumupunta kami sa Peñaranda, Nueva Ecija. Ito yung aming second home doon eh. Talagang home hindi yung house. Kasi wala daw ibang mas magandang puntahan kundi yung home, no? Bukod doon sa house. So pababatiin natin. At ito yung mga panatiko, deboto ng mahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At itong isang una kong ipakikilala, siya po yung nag-sponsor sa ating libro, yung tungkol sa mahal na pong Nazareno, yung walang hanggang pasasalamat na binigyan po ng imprimatur ng mismo nating Cardinal Jose Advincula ng Archdiocese of Manila. Ate, ikaw ang unang magbanggit, pangalan at parokya, lugar. Okay, si Ate Christy muna. Ate Christy, lapit ka sa mikropono para bumati sa mga kapanalig natin. Napapakinggan kayo, napapanood kayo sa buong panig ng mundo. Okay, magandang araw po. Magandang araw po, Brother Marco. Kami po ay napadaan lamang. Pero isang mapayapang araw po talaga sa lahat. At nandito kami sa Radio Veritas na talaga namang makakaramdam tayo ng kapayapaan. Amen. Yan, ako po si Sister Cristina Moyargas Abelardo ng Peñaranda, Nueva Ecija, na nasasakupan ng St. Francis of Assisi. Ang amin pong Cura Paroko ay walang iba kundi si Father Cedfrey Javier Calderon. Parang kilala ko yun. Okay. Ito naman po yung dalawang kasama ko. Sige po. Hindi, kailangan po magpakilala. Ano po yan, ma'am? Protocol po yan. Protocol yan para malaman nila na isa kayo sa may-ari ng BPI Bank. Sister, ikaw muna po. Hello po mga kapanalig. I'm Dr. Nora Ortiz Pangilinan from Peñaranda. Nandito po kami ngayon sa section ni Brother Marco at kasama ko si Tita Christy at si Benny. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at ikinagagalak namin na madalaw ang Radio Veritas. Kami po ay isang laging nagpapamisa dito at laging naka-tune in from 6 a.m. to midnight. Ayan. Bukod pala sa deboto ng Nazareno, mga panatiko pa sa Radio Veritas. Yes. Si Doktora. Doktora, anong parokya po kayo? From St. Francis of Assisi. Ako po ang kay Tita Christy sa Radio Veritas. Nag-introduce. Yes po. Opo. May radyo kasi ako. So binigay ko siya ng radyo. Yung radyo natin dito na pag pinihit mo sa kaliwa, Radio Veritas. Pag pinihit mo sa kanan, Veritas pa din. Yes po. Kaya lang, parang pinapata ng mga inchik. Minsan na-inchik. Pinapasok ng inchik, pati radyo natin eh. Opo. Pati ka ako yung radyo natin. Sabi ko, ba't mo Radio Veritas inchik ng makaliwa, makanan, inchik. So 24/7 talaga. 24/7. Opo. Yes, Thank you. Thank you very much. Okay, sister. Sister Benny Chodoro po, isang mapagpalang hapon po para sa lahat. Talagang mabunga po ang araw na to dahil naisama kami ni kapatid na Christy at saka ni Doktora Onay. So magandang hapon po sa lahat. Parokya po. Parokya po din ng St. Francis of Assisi ng Peñaranda. So lahat pala ho ito ang ating bisita ay mga mga parishioner po ni Father Cedfrey Calderon. Siya naman din pong chancellor
ng Diocese ng Cabanatuan. And speaking of Cabanatuan, shout out po sa mahal nating Bishop Ronnie Bangkud, Sopronio Bangkud. Okay? At syempre, ngayon hindi lang po ama ng yung mga biological father ang sineselebrate natin, ano? Syempre pati yung mga ama ng simbahan, ano? Ama ng tahanan at ama ng simbahan. As long na ama, dapat ay ipagdiwang natin at bigyan natin ng parangal. Katulad nga ng ating mahal na patron San Jose, no? Ay kinakailangang humingi tayo ng ayuda sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Okay? So dadako na po tayo mga kapanalig sa ating palatuntunan, yung formal na pagtalakay. Ang akin pong hahanguin na referensya sa Bible ay ang bahagi po ng Mateo chapter 23 verse 9, kung saan ay atin pong mababasa ang sabi po ng Biblia, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Alam po ninyo, pag ang nagbasa nito ay ibang sekta, ay babatikusin po agad ang ating Santa Iglesia sa pagtawag natin ng mga father sa mga pare. Kasi maliwanag daw sinabi ng Bible, isinite natin, Matthew 23:9, huwag kayong tatawag na ama maliban sa inyong ama na nasa langit. So, okay, mga kapanalig. So, ito po, no, Brother Joji Monson de la Cruz, nariyan po sa may Bagbag na Waliches. Shout out. Paki-shout out na rin ako kay Father Ross, ang inyong kura paroko. Sinasite natin itong bahagi ng Matthew chapter 23 verse 9. At dito po, maliwanag na sinasabi, Brother Herman Sotaridona, ha? Shout out sa iyo. Oh, nariyan, nakita ko agad ang ating mahal na direktor at mayor ng Taguig City, no? Si Mayor Lino Cayetano. Ayan, mabuhay ka, Mayor Lino Cayetano. At happy Father's Day po, Mayor Lino Cayetano. Okay, so dito po binasa natin huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Ito na problema. Sa pagbasa po natin ng isang talata, kinakailangan po natin ng application para unawain po ang mga talatang nakasulat sa Biblia, alinsunod sa kanyang kasaysayan, alinsunod sa kanyang batas, gramatiko, at yung mismong konteksto. Kaya meron po tayong pag-aaral tungkol sa batas ng hermeneutics. Ang hermeneutics po ay isang art of interpretation para bigyan natin ng consider yung rules of interpretation ng speaker, ng sumulat at ng kanyang pinatutungkulan, ng kanyang audience. At syempre, kinakailangan nating alamin yung genre, yung literary type doon, at ito pong context mismo, no? Kaya nga pumapasok diyan yung dalawang bahagi. Tinatawag po nating exegesis, na ang kahulugan po ay literal na pagkakahulugan sa teksto ng nakasulat sa Biblia, at ang ikalawa ay ang exegesis, na ang ibig sabihin, gumagawa ka ng sarili mong pangunawa. Marami sa nagbabasa sa Bible, ito yung aking nile-lecture, yung Understanding the Bible, doon sa parokya ni Father Wilmar, dyan sa Holy Family Novaliches, no? Ito pong bahaging ito, ang daming gumagamit ng exegesis. Pag sinabing exegesis, sarili niyang interpretasyon, yun ang bibigay niya ng i-insist niya na ito yung kahulugan niyan. Doon po nakaka-mali-mali na tayo, nawawala na tayo sa tamang direksyon. Bakit? Sapagkat kung gagamitin nga po itong Mateo 23:9, huwag kayong tatawag ng sino mang ama sa lupa, kung ito po'y literal nating iintindihin, magiging baluktot po ang pangunawa ng konteksto ng babasa. Bakit? Kung hindi maaaring tawaging ama ang sino man dito sa lupa, no? Bakit po si Abraham, si Amang Abraham, tawag natin nga doon Amang Abraham Brother Gilbert Tero, shout out. Tinawag na ama ni Esteban. Si Amang Abraham tinawag na ama ni Esteban. Saan natin mababasa? Gawa chapter 7 verse 2, anong sabi? Sumagot si Esteban, mga kapatid na lalaki at mga magulang, mga kinig kayo, ang Diyos ng kalwalhati ay napakita sa ating amang si Abraham
nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. You see? Kung masamang tumawag ng ama sa sino mang tao sa lupa, si Esteban tinawag niya si Abraham, amang Abraham. At yan po ay recorded sa Bible. Another, si Isaac po ay tinukoy ni Pablo, Apostol Pablo, na ama. Sa natin makikita, aklat ng Roma chapter 9 verse 10. Ano pong sabi? At hindi lamang gayon, kundi nang maipaglihinan ni Rebecca sa pamamagitan ng isa, ito nga'y ng ating ama na si Isaac. You see, si St. Paul, inaddress niya si Isaac, ating ama, ating amang si Isaac. Eh di ibig sabihin, kumukontra na agad ito. Dito sa Mateo 23:9, wala kayong tatawaging ibang ama sa lupa. Dagdagan pa natin, si Jose po, na bunsong anak ni Jacob, na tinawag na Israel kalaunan, kinilala bilang ama kay Paraon. Sa natin makikita, aklat ng Genesis chapter 45 verse 8, hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at sa Kanya akong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Maraming papuntala sa Biblia, mga kapanalig, makikita po natin ang pag-address ng isang tao sa kapwa-tao na kanyang ama. Basahin natin ang Job chapter 29 verse 16. Ano ba nangyari kay Job? Si Job po ay itinuring na ama ng mga mahihirap. Father of the poor. Basahin natin, 29:16 ng aklat ng Job. Nagsilbi akong ama ng mga mahihirap, kahit di ko kilala ay aking nililingap. O yan, ang liwanag po. Another one, si Propeta Elias, tinawag ni Eliseo na ama. Saan natin mababasa? Ikalawang aklat ng Hari, chapter 2, verse 12. Anong sabi ng Biblia? Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. At nawala na sa paningin niya si Elias. Ito po yung si Elias, Brother Arnel Bustamante, ay kinuha sa pamamagitan ng isang karwahing apoy, kinuha. At dito sumigaw po si Eliseo. Hindi po si Soriano ito, Ano sabi niya? Ama ko. O, edi magiging contradicted to kung ang ating pagbasa sa Mateo 23:9, walang tatawaging ama sa lupa ay literal. Kung ang gagamitin natin ay eisegesis. Yan po ang malaking pagkakamali. Another one, aklat po ng Isaiah chapter 22 verse 20 to 21, mismong ang amang si Yahweh, ang amang Diyos, ay tumawag po sa kanyang lingkod na si Elikaim upang maging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. Tingnan ninyo, basahin ko para mas marinig natin. Kung nasa bahay kayo't may Bible, tingnan ninyo ang Isaiah chapter 22 verse 20 to 21. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod na si Elikaim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. Ayan, mga kapanalig, ang ating amang si Yahweh, Yahweh El Shaddai, sabi nga ni Brother Arnel Borromeo at ni Brother Professor Jose Santos Jr., El Shaddai, tinawag po niya si Elikaim para maging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Juda o Huda. Paano ngayon yan? Sabi ng Mateo 23:9, huwag kayong tatawag ng ama kahit sa sino dito sa lupa. Kung bawal po yun, mga kapanalig, malaking palaisipan po kung bakit si Yahweh mismo ginawa niyang ama si Elikaim. Now, upang maunawaan po natin, mga kapanalig, ang ipinahayag ng ating Panginoong Jesus dito po sa Mateo 23:9, mainam pong basahin natin ang unang bahagi ng kabanatang ito simula sa talata 1 hanggang talata 12 o chapter 23 verse 1 to 12.
Anong sabi ng Biblia? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinangangaral. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ng mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at sa mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Alam niyo po mga kapanalig, mas mabuting basahin natin yung talatang binanggit ko sa Mateo 23 mula verse 1 hanggang verse 12. Bakit? Dito makikita po natin binatikos ng Panginoong Jesucristo ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo dahil po sa kanilang mga gawa na pawang pakitang tao, mga ipokrito, hypocrites, no? Ang gusto nila ay pagmamapuri para sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pag-upo sa mga upuang pandangal, yung tanging upuan sa sinagoga kung saan nagpapatawag sila ng mga guro. So itong pahayag na ito ng Panginoong Yesus na huwag patawag na guro, huwag tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, at huwag patawag na tagapagturo, ang tawag po dyan ay isang hyperbole statement. Hyperbole statement. Upang ipakita ang kanyang pagkundina sa kayabangan ng mga tagapagturo ng kautusan, sa kayabangan ng mga pariseyo, sa kanilang pagiging ipokrito. Alam nyo po, yung hyperbole statement, ang ibig pong sabihin niyan ay exaggerated statement. At ito po'y hindi isang beses na ginawa ng Panginoong Yesus o ginamit ng Panginoong Yesus. Katunayan, pwede nating makita doon sa Mateo 5:29-30. Marami siyang mga bahagi doon na sinabi, ang tawag po doon sa kanyang pag-deliver ay hyperbole statement. Ibig sabihin, exaggerated. Anong sabi doon? Kung ang kanang mata mo maging saninang yung pagkakasala, duklitin mo ito, itapon mo. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi sa iyong katawan kaysa ang buo mong katawan at itapon iyan sa impyerno. Kung ang kanang kamay mo naman ang maging saninang yung pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo ang iyong katawan, itapon yan sa impyerno. Tingnan ninyo, lahat naman tayo nagkakasala ang mata natin, di ba? Ang face ninyo, ang ating mga kamay, ang ating mga iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na dila, nagkakasala. Bakit walang gumagawang ukitin yung mata, dukitin, putulin yung kamay? Pag nanadya ka, putulin yung paa mo. Pag nagsinungaling ka, pag nagchismis ka, putulin dila mo. Ang dami Pero bakit nananatiling buo ang mga katawan ng tao? Pag binasa mo ito, gagawin mo ba? So sasabihin mo, hindi naman kasi literal yan Ayan ang sinasabi natin. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang statement sa Matthew chapter 23 na huwag kayong magpapatawag na ama sa sino man sa lupa, dapat po intindihin natin yan in form of exegesis. Hindi po eisegesis. Kasi pag eisegesis, yun yung ating sariling pangunawa. Dapat i-dig up natin. So mga kapanalig, sa ganitong paraan, yung ating ibinabahagi, inilalarawan ng Panginoong Jesucristo na may mga bagay na hindi mo literal na i-adapt, no? Kasi katulad yan, pag sinabi mong bawal tumawag ng ama sa sino man sa lupa, bakit yung mga biological parents natin, yung ating mga ama, yung asawa ng ating mga nanay, ang tawag natin ay ama, ang tawag natin daddy, tawag natin papa, at iba pa. Yan nga pala, wala akong partner, ako rin ang sasagot.
Meron po tayong inihandang sorpresa o tinatawag nating contest dito sa ating himpilan. Mamaya mapakinggan nyo kung ano yung ano nito, mechanics, no? Pero ang mananalo po ay magkakaroon po ng premyo na isang full band radio FM AM, no? Ito po, nasa box pa, bagong-bago. At syempre, meron po itong kasamang ano tawag dito, bracelet. At hindi lang yan, ang pinaka-the best ay meron po tayong mapapanalunan na image ni San Jose. Ha? So itong tatlong item na ito mga kapanalig, ang inyong magiging premyo, isa lang po ang winner, tatlo agad ng premyo. Ha? Doon po sa mga magjo-join sa ating contest, kaya antabayanan ninyo sa ating programa kung ano yung mechanics ng ating contest dito sa Radio Veritas. Ito po ay in relation, syempre, sa dakilang selebrasyon ng mga tatay, di ba? Brother Nonoy Villar, si Perdi Villar, Engineer Perdi Villar. Ayan. Ha? Good afternoon po. Watching from Palawan kay Brother Gerald Entia. Ayan. Pwede rin kayo magpabati ng inyong mga tatay para mabanggit natin. Siyempre, yung aking mahal na kaibigan, Brother Ronald Alan Villar, nandyan po sa Binyan, Laguna. Noong nakaraan, tinrit kami. Pumunta kami ng Sursugon, nagpunta kami dun sa Bulusan, Bulusan Volcano Lake, no? Ang ganda, napakaganda, nature lake doon, no? Ay pwede kayong pumunta doon, mamasyal kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, pumunta kayo ng Sursugon, napakaganda. Shout out kay Sister Eden Mamangon Manalo from Jeddah, Saudi Arabia. Mag-ingat po kayo lagi dyan, ano? Sa Jeddah, Saudi Arabia. At yung mga OFW natin, mga kapanalig, kay Brother Nick Aguilar, nandyan po sa Japan. Happy Father's Day, Brother Nick Aguilar. Shout out kay Brother Arjun Alvarado, nakikinig sa atin from Butuan City, dyan sa Mindanao. Nariyan yung aking mga kamag-anak, yung auntie ko, kapatid ng mother ko, sa Langihan. Langihan, mga Villa Hermosa ang apelido, Brother Arjun Alvarado. Shout out. At syempre shout out po kay nawawala yung nagpapabati dito. Syempre kay Brother Tom Rosete, ang kabiyak ni Sister Glaze Fernando Rosete. Nariyan sa Bukawi, Bulacan. Mabuhay kayo. Shout out kay Brother Edwin Bihandre Ariento Cardel. Pinapabati niya po ang mga brothers ng basa na ba to? Nawawala hindi ko makita agad. Teka lang sayang man yun, gusto magpabati sa atin. Meron din tayong babatiin, Brother Marlon Saclo, Happy Father's Day. Kay Tatang Alejandro Sigua, Alfredo Saclo, Happy Father's Day sa kanila. Kay Brother Armando Nordan from Tenement, Western Bikutan, Taguig, mabuhay po kayo. Happy listening, happy watching sa ating mga kapanalig. Ito, lahat ng BSMC brothers, Brother Anthony, BSMC General Superior ng Binyan, Laguna at Shepherd Home na Local Superior, Brother Martin Francisco, BSMC ng Diocese of Alaminos, Pangasinan. Yan. Happy listening and happy watching po. Kay Brother Romel Colete Roldan, yan, sinabi niya, shout out, nagsasabi na call no man Father on Earth. Ayan, Happy Father's Day sa kanila, sabi ni Brother Romel Roldan. Brother Herman Sotaridora, yan, Happy Father's Day. Yan. So mga kapanalig, no? Nakita ninyo, eto, simple logic Pag ginamit nating paraan, yung exegesis, sariling pangunawa, sa Matthew 23:9, huwag tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, mapupurnada tayo. Kasi yan yung atake ng mga ibang sekte Pag tumawag ka ng pare, Father Anton Pascual, Father Roy Billen, Father Aldrin Domingo, Father Jojo Malyari, Father Isidro Puyat, Father Sed Calderon, Father Sel Lirio, Father Daniel Estacio, Father Hernan Mendoza, babanatan ka na nila agad Sabi ni shout out kay John's Wyatts from Zamboanga City. Nanonood siya ngayon. Mabuhay ka. Si Daniel Lumanta, yan, ng Zamboanga, nanonood. Di ba? Pag narinig nila yung mga tawag natin, Father, naku, babanatan ka ng Matthew 23:9.
Purnada na. Bakit? Ang dami natin binasa Mismong ang ama nga di ba? Ang ama, tinawag niya po ang isang tao na si Elikaim para maging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. O, paano ngayon yun? Di ba? So, ano pa ang sabi? Kapag ka po tayo ay nagbasa ng Bible, kailangan pong gumamit tayo ng tamang interpretasyon. Kaya nga may hermeneutics, may exegesis, para makuha natin yung tunay na kahulugan ng teksto. Pagka mga ganyang lecture, naalala ko si Sister Marie Torres Panga, yung isang magaling na Bible scholar, si Brother Dwayne Cartujano, no? Diyan sa Visayas region. Siyempre, congratulations sa mga kaanib ng Catholic Faith Defenders. Nagkaroon sila ng National Convention diyan sa Antipolo City. Pinangunahan ni Father Fran Villegas, Father Abi Arganyosa, nandiyan din si Brother Wendell Talibong, at marami pang mga prominenteng Catholic Defender, no? Yung kanilang organisasyon nagkaroon ng National Convention. Congratulations po, naging matagumpay ito diyan sa Antipolo. So, mga kapanalig, sa Exodus chapter 20 verse 12, maliwanag po ang turo. Igalang mo ang iyong ama. Sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ano ang unang utos ng Panginoon na binanggit? Mateo 19:19. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa sarili. Ito ang punto, mga kapanalig. Kung bawal tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, ano ang pag-address o ano ang itatawag natin, Brother Daryl Eusebio Tibulan, isa pang CFD ito, dyan sa Las Piñas, Good Shepherd Parish, ano ang itatawag mo sa asawa ng nanay natin? Yung ating mga biological daddy. Ano tatawagin? Katulad ko, ang tatay ko, Brother Elias Arsadun Jr., ang tatay ko, ang pangalan, Antonio So tatawagin ko na lang Antonio. Di ba parang masagwang pakinggan yun? Bastos. Ang utos ng ama, ang utos ng Panginoong Yesus, igalang mo ang iyong ama. Kaya pag tinawag natin sila in a manner of daddy, papang, tatay, amang, it is a sign of love and respect. Di ba, Brother Elias? Ikaw ba pwede kang tawagin ng anak mo na Elias lang? Baka yung anak mo kahit napakabait nung lay minister dyan sa San Roque Cathedral sa Caloocan. Shout out kay Bishop Ambo David, ating CBCP President. Baka dagukan mo yung anak mo pag uwi ng bahay. Elias, kumusta ka? Kumain na ba? May pagkain na ba? Yun pong pagtawag natin sa kanilang daddy, papang, ama, tatay, o kung ano man, pudra. Ito po yung expression of love Ito po yung expression of respect. Sign of respect. Kaya, yung mga tagapagturong galing sa ibang sekta na gumagamit po ng application na exegesis, sariling pangunawa, dito sa Mateo 23:9, huwag tatawaging ama ang sino man sa lupa. Ang tanong, yung pastor, yung ministro, hindi ba kayo tinatawag ng daddy o ng papa o ng tatay ng mga anak ninyo? Tinatawag lang ba kayo sa inyong first name? Siguro sa kultura sa Amerika pwede yun, pero sa atin, i-apply natin sa kultura nating mga Pilipino, hindi po pwede yun. Kasi kabastusan yun. Di ba? So ano ang punto natin, mga kapanalig? Huwag kayong ipokrito. Kasi gagaya kayo sa mga gagaya kayo sa mga pariseyong kinukundina ng Panginoon Mga plastic kayo katulad lang sa Iglesia ni Cristo 1914 Ang tawag naman nila kay Eranio Manalo nun ama tatay. May mga naririnig din ako sa ibang mga pastor, tinatawag din naman silang daddy. Ang tanong, sinasaway ba nila yung kanilang mga anak, yung kanilang biological children para tawagin sila that way? Ngayon pag sinabi nilang hindi, iba naman yun iba yung biological, iba yung sinasabi diyan sa Mateo 23:9. Hindi nagbibigay ka lang ng justification. Kasi pag binasa mo yung Matthew 23:9, klaro nakalagay doon, huwag ka magpapatawag, huwag mong tatawaging ama ang sino man dito sa lupa. Maliban kung wala kayo sa lupa, hindi kayo nakatira sa lupa, o kaya hindi kayo tao. Yan, pwede mong kontrahin yan, di ba? So desperado po ang mga protestante
para lamang mabatikos ang ating simbahan, ang ating pagtawag ng Father sa ating mga kaparian. Gamit ang Mateo 23:9, pero ang gamit ng formula nila eisegesis, sariling pangunawa. Kaya i-insist nila yan eh. Ngayon, sa atin pong pananampalataya, nakakatuwa po ang kawalan ng lohika ng mga protestanteng pastor at ministro para kanilang kondinahin na mali ang pagtawag na Father sa ating mga kaparian. Kasi isang punto pa nila dito ay inaagaw daw ng mga pari ang karangalan ng Ama. No? Inaagaw. Pag tinawag mo daw na Father, no? Inaagaw mo. Father Robert de la Cruz, inaagaw mo yung karangalan na para sa ating Diyos. Yan po contrary sa ating pananampalataya dito po sa Katisismo ng Iglesia Katolika, Catechism of the Catholic Church number 1548. Ano po ang ating mababasa dito? 1548. Sa paglilingkod na eklesyal ng ministro na inordinahan, si Kristo ang sumasa iglesia bilang ulo ng kanyang katawan, pastol ng kawan, kataas-taasang pari ng sakripisyong tumutubos, guro ng katotohanan. Yan ang sinasabi ng iglesia kung nangungusap na ang pari sa bisa ng sakramento ng orden ay gumaganap in persona Curtis Christis, no? Sa pamamagitan daw po ng persona Christi Capitis, in the person of Christ the head. So pagka pinunto nyo na pag tinawag naming Father ang isang pari, watching Reverend Father Ludi Baldomoro, ang kura paroko ng Santa Teresita del Niño Jesus Paris. Siya pala yung administrator, sabi ni Brother Francisco Aldiguer. Sa Mindanao yata ito. So pag tinawag natin yung pangapari na Father, hindi po nila inaagaw ang dignidad at ang karangalan, ang honor na para sa Diyos. Sapagkat sila'y umaakto in persona Christi, in the person of Christ the head. Sapagkat gumaganap siya sa tungkulin sa diwa ng buong katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. So sa ibang termino, ang pari po ay representative ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang mga isinugo. Kung meron tayong congressman sa mababang kapulungan, meron tayong kinatawan sa Senado, meron din tayong kinatawan mula sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ay yung mga naordinahan, yung mga pari. Si Brother Francisco Aldiguer nasa Tupi, South Cotabato. Shout out, Happy Father's Day po sa iyo. Ngayon, mga kapanalig, saan natin kukunin yung talata, referensya na ang ating mga pari, sinugo ng Diyos? Juan 17:18, kung paanong sinugo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. So, ayan po yung mga talata. Kayo'y nakikinig sa programang Apolohetica. Ave Maria! Gracia plena. Shout out po kay Beautiful Ces Cruz ng Los Baños, Laguna. Si Joey pala ang husband ni Sister Apple Telma Rosales dyan sa Tarlac City. Shout out Brother Aaron Jan Navales Nicomedes from Marikina. Mabuhay po kayo. Okay, so sabi natin kanina, ang mga pari natin ay persona Christi, no? In the person of our Lord Jesus Christ as the head. At ito po ay sinugo niya, nasa Bible, John 17:18. Binasa natin yan. Sa John 20 verse 21, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko rin kayo. So bilang mga kinatawan po ng ating Panginoon Jesucristo, maliwanag po na ang mga pari, kaya natin tinatawag, ay dahil po sa kanilang tungkulin. Katulad po ng tungkulin na ginagampanan ng mga apostol. Basahin ko po ang unang aklat ng Thessalonica, chapter 2, verse 11 to 12. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan namin kayo, pinalakas namin ang inyong loob, at hinikayat na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na tumatawag sa inyo upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito, klarong-klaro po ang talatang ito . Napakalinaw pa po sa sikat ng araw.
Tinatawag ng Iglesia Katolika ng kanyang mga kaanib na Father ang Pari sapagkat sila'y naging parang ama, like a father, na nagpapastol po sa mga faithful, sa mga mananampalataya. Nagbibigay po ng payo sa panahon ng aming mga problema. Kaya meron kaming counseling, meron kaming confession. Nagtuturo sila ng mabubuting bagay at ipinapahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Nagtataguyod po sila ng pangangailangang espiritual ng mga mananampalataya at nagbibigay ng kanilang buong sarili alang-alang sa kaharian ng langit. Yan ang aming mga kaparian. Yan kung i-describe ang pari ng Iglesia Katolika. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa unang aklat ng Tesalonika, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Oh. Alam nyo, sa totoo lang, kung may biological father, kung meron tayong mga mentor, ang mga mentor natin, katulad ko, ang mentor ko sa apologetic, si Daddy Sunny Lopez, Isagani Lopez, sa makabilang buhay na. Tatay ni Brother Marlo Ferdinand Lopez. Yun na mentor. Ang tawag ko doon, Daddy. Hindi niya ako anak biologically. Ha? Pero ang tawag ko sa kanya, Daddy. Kasi siya yung mentor ko, nagturo sa akin how to defend the faith way back of 1984-85. Tagal na. Sama ko dyan si Brother Alan Villar, Brother Bonifacio Panganiban, at si Vicar Grand Preacher Rodrigo Bodic Rabago. Yan yung aming grupo. Arnold Molina, ang tawag sa grupo namin ay Catholic Preachers Group, established 1985, Taguig City, under sa aming spiritual director at the time, si Monsignor Bienvenido Mercado. Yan, 1985. Sa mga kapanalig, pag tinawag natin ng ama, rather ang pari na father, hindi po ito nang aagaw ng pwesto ng Diyos, kundi ito'y pagpapakilala lang natin ng ating respeto sa kanila. Katulad ng sinabi ni Pablo sa unang Tesalonika, kami naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Sabi nga ho ng unang Korinto 4:14-15, ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Ang liwanag po, sinabi ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto, kung may Bible kayo, sulat nyo, basahin nyo. Lalo na yung mga kaiba yung nakikinig sa akin. Anong sabi ng unang Korinto 4:14-15? Ako ay sumulat hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Ano ni Pablo yung mga taga-Korinto? Minamahal niyang mga anak. Di ano ng mga taga-Korinto si Pablo? Alam nga namang nanay. Siyempre ama. Ano pa ang kasunod na sinabi ni Apostol Pablo? Kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya. Di may ama sa pananampalataya. Yan yung aming mga pari. Kaya ang tawag namin sa kanila, Father. Katulad ng tawag namin sa aming mga biological parent, Daddy, Papang, Tatay, Amang, Fudra o iba pa. Meron kaming biological father, meron kaming tinatawag na ama sa pananampalataya. Kaya kung pag-uukulan po natin ng malalim na pansin itong sulat ni Apostol Pablo, dalawa po ito, unang aklat ng Tesalonika, chapter 2, verse 11-12, at 1 Corinthians chapter 4, verse 14-15, pinapahayag niya, iisa lamang ang inyong ama, kung saan tumutukoy ito sa kanyang sarili sa pamamagitan ng sumunod na pangungusap, na kayo'y naging anak ko. Dahil ba dito, maaari bang akusahan natin si Apostol Pablo na sumalungat doon sa aral ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 23 na ginagamit ng mga protestante, chapter 23 verse 9 ng Matthew? Kumukontra ba si Apostol Pablo? Nang aagaw ba ng dignidad si Apostol Pablo sa Diyos? Yan ang mga mahirap pag gumamit kayo ng exegesis, sariling intindi nyo ang magiging
interpretasyon ng inyong mababasa. Sa katunayan po, sa banal na kasulatan, meron pong umiiral na relasyon sa pagitan ng mga apostol at ng mga mananampalataya. Basahin natin ang unang aklat ng Pedro, chapter 5, verse 13. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Dijarin Adriano, happy watching. And Raquel Ramirez from Silang, Bulihan, Silang, Cavite. Happy Father's Day din po sa inyong husband kung meron na, o sa inyong tatay, Sister Raquel Ramirez and Dijarin Adriano. Anong sabi ni Apostol Pedro? Kinukumusta rin kayo ni Marcos. Ano ni Pedro si Marcos? Ang mahal kong anak sa pananampalataya. Ano ni Marcos si Pedro? Di tatay, ama. O pag narinig mo ba si Marcos, tinawag niya si Pedrong ama. Masama? Kumontra dun sa Mateo 23:9, kinontra yung salita ng Panginoong Yesus, huwag kayong magpapatawag na ama sa sino man sa lupa. Pag ang iyong interpretasyon ay eisegesis, ob ka. Yun ang magiging labas niyan. Di ba? Sundan pa natin. Unang aklat ng Timoteo, chapter 1, verse 2. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Ano ni Pablo si Timoteo? Anak sa pananampalataya. Ibalik natin. Ano ni Timoteo si Pablo? Di ama. Saan? Sa pananampalataya. Ganyan ang mga pari natin. Pag tinawag nating Father, Father Ronnie Santos, dyan sa Our Lady of Help, Mother of Perpetual Help, Our Lady of Perpetual Help dyan sa Cubao, araw-araw may nobena sa kanila dyan. Nandyan yung mga obispo. Attend kayo ng nobena dyan tuwing hapon, alas 6. Dyan po, malapit lang sa Alimol. Our Lady of Perpetual Help. Ang kura paroko si Father Ronnie Santos. Ano sabi ng Bible? Aklat ng Tito chapter 1 verse 4. Sumusulat ako kay Tito na tunay kong anak sa pananampalataya. Naku, hindi lang pala si Timoteo ang tinukoy ni Pablong anak niya sa pananampalataya. Pati pala si Tito. Ano ni Tito? Si Pablo. Di ama sa pananampalataya. Dagdagan pa natin. Pilimon chapter 1 verse 8 to 10. Kaya nga malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Kristo, ngunit mas minabuti kong makiusap sa iyo sa pangalan ng pag-ibig. Akong si Pablo na sugo ni Kristo at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Nakita na ninyo? Basahin niyo po sa Bible, mga kapanalig. Ano po ni Pablo si Onesimo? Sinulat niya kay Pilimon, aking anak sa pananampalataya. At ito pa, ako'y naging ama sa kanya. O kita? Si Pablo naging ama ni Onesimo, si Pablo naging ama ni Timoteo, si Pablo naging anak ni Tito. Ano nila ito si Pablo? Di ama sa pananampalataya. Hindi po yan kontra doon sa Mateo 23:9. Pag ang interpretasyon ay eisegesis, yun ang magiging unawa. Dagdagan pa natin Galatia chapter 4 verse 19. Mga anak ko, si Pablo sumulat sa mga taga-Galacia. Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdanas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap akong mahubog kay Kristo. Kita na ninyo si Apostol Pablo, tinawag niya sa introduction pa lang niya sa Galatia chapter 4 verse 19, mga anak ko. Di ano ng mga taga-Galacia si Pablo? Di ama sa pananampalataya. Pag narinig mo ba yung mga taga-Galacia tumawag kay Pablong tatay, ama, labag na dun sa Mateo 23:9? Hindi. Yung mga pastor, yung mga ministro, pag tinawag ba kayo ng mga anak ninyo na daddy, ama, labag na sa Mateo 23:9? Hindi. Kasi iba Iba yung ibig sabihin ng Mateo 23:9. Binabaluktot lang ninyo para mandaya at para umatake sa Iglesia Katolika. Marami pa po tayong mga dapat na pag-usapan, ngunit hindi po sapat ang ating oras para sa ating pagtalakay.
Muli, nagpapasalamat po ako ng labis sa mga taong tumutulong sa atin sa ating mission apostolate, kay Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office Taguig City. Maraming salamat sa iyong kagandahang loob, Kapitana Evelyn Arago, isang kursilista, rolista na patuloy pong nakaagapay sa aking mga misyon. Salamat din po kay Brother Eric Castillo, kay Brother Arnel Borromeo, kay Brother Carlo Castillo Gonzales, kay Sister Purissima Arsiaga ng Italy, at salamat din po kay Sister Tita Arsiaga ng Italy rin. Magkapatid po. Maraming salamat po. Muli, salamat pong muli sa inyong pagsama. Kasama ko po si Brother Jerby Santos sa ating technical side, at kay Brother John Gutierrez sa ating PA. Ako po si Brother Marco C. Evangelista, nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Salamat po.